Hello everyone, welcome to our podcast, Sino Ka Kapag Offline. Today we will talk about social media and how it affects our identity and self-perception. Kasama ko ngayon sina Ian at Jefferson para pag-usapan kung paano tayo binabago ng social media sa mabuti at masamang paraan. Lahat tayo gumagamit ng social media tulad ng Facebook, Instagram, TikTok. Pero paano natin ito nakaka-apekto sa kung paano natin ito tinitignan ang sarili natin? Sobrang timely ng topic na to. Madalas, ang daming pressure sa social media na dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Minsan, hindi mo na alam kung sino ka talaga. First, let's define self-perception. Basically, ito yung kung paano natin tinitignan ang sarili natin physically, emotionally, at socially. Ayon kay Charles Cooley, may tinatawag siyang looking glass self. Yes, sabi nga ni Cooley, nakikita natin ang sarili natin batay sa kung paano tayo tinatrato ng ibang tao. So kapag palagi kang nakakatanggap ng likes and positive comments, feeling mo maganda ka or cool ka. Pero pag walang engagement, parang may kulang. Exactly. Parang natuto tayong i-base ang self-worth natin sa kung gaano karaming likes or shares ang nakuha natin. According to a study by Twench et al., yung mga teenagers na sobrang active sa social media, mas prone to anxiety at depression. Pero syempre, may pros and cons sa social media. So ano sa tingin nyo ang mga positive effects nito? For me, malaking tulong yung social media sa self-expression at confidence. Marami dyan nagiging mas open sa sarili nila, lalo na sa mga advocacy or hobbies nila. May studies din na nagsasabing nakakatulong ang social media sa pagbuo ng identity kasi nadidiscover natin yung mga bagay na gusto natin. Totoo naman, pero mas marami pa rin akong nakikitang negative effects. Ang daming gumagawa ng fake persona sa social media, parang may pressure maging perfect. Kaya minsan, hindi mo alam kung totoo pa yung pinapakita ng iba o curated lang. Sige, agree ako dyan. Minsan toxic na rin yung comparison culture. Ang dali nating mainggit kapag nakikita nating may mas magandang buhay yung iba. Kahit di naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari behind the scenes. Since napag-usapan natin ang pros and cons, ano naman ang mga pwede nating gawin para hindi tayo maapektuhan masyado ng social media? Pero unang step, limitahan ang paggamit ng social media. May mga studies na nagsasabing ang pagbabawas ng screen time ay nakakabawas ng anxiety and stress. Oh, and also, follow real and inspiring people. Hindi lang puro influencer na nagpapakita ng perfect life. Mas okay yung accounts na nagbibigay ng motivation and realistic expectations. At syempre, focus on real-life relationships. Mas mahalaga pa rin ang totoong kaibigan at pamilya kaysa sa online validation. So ayun, napakaraming factors na nakakaapekto sa self-perception natin dahil sa social media. Ang mahalaga, alam natin kung paano ito i-manage. Social media is powerful, pero nasa atin kung paano natin ito gagamitin para sa ikakabuti natin at hindi para maging toxic. Agree. Huwag natin hayaan na ang likes at shares lang ang magdikta ng worth natin. Ang tunay na identity natin, hindi lang yan nakikita online. At dito na nagtatapos ang ating podcast. Salamat sa pakikinig and always remember, sino ka kapag offline? Bye!